Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees to bend, go straight and tall. So must we to others now. Long have I waited for your coming, home to me and living deeply our new life. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may mga iba't iba tayong mga problema na kung saan pinagdadaanan at nagbibigay sa atin ng lungkot at ng hirap. Merong mga nahihirapan sa pagbabayad ng utang. Merong mga nahihirapan dahil hindi sila gumagaling sa kanilang mga sakit. May mga nahihirapan sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Meron din mga nahihirapan dahil hindi nila makamtan ang kanilang mga pangarap. Pero sa gitna ng napakarami natin mga paghihirap, ang tanong, sa ating pagkakasala, nahihirapan pa rin ba tayong magpakabuti? Nalulungkot pa rin ba kayo pagkatapos yung gumawa ng kasalanan? Mga kapatid, matakot ka kapag hindi ka na nahihirapan sa iyong pagnanais na magpakabuti. Matakot ka pag wala ng lungkot sa puso mo pagkatapos mo makagawa ng mali. Kapag wala ka ng nararamdaman na bigat, pait o sakit sa iyong puso pagkatapos ng iyong pagkakasala, ibig sabihin, ginawa mo ng amo o Panginoon ang masama. Yan ang ating maririnig sa ating Ebanghelyong Mabuting Balita. Isa lang dapat ang ating Panginoon at Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Hingin natin ang grasya, pagpatuloy ang pagkikipaglaban sa masama, sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nadapa dahil sa tukso ng demonyo. Hingin natin ito ng awa sa Diyos. Para kahit nakakaunti, makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan. Pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba
sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach, at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itinututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Napamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ang mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tagay-aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y magiging alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso sa aking aral. Sinasabi ko, ang aking nakikita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong naririnig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani Jesus, "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos." Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating mga bisita at welcome din po palagi sa ating mga araw-araw na sumusubaybay sa ating banal na misa online. Bakit po ba ang hirap labanan ng kasalanan? Why is it difficult to fight sin? Kahit naman po si San Pablo, basahin niyo po sa kanyang sulat sa mga tao ng Roma, inamin niya yan. Ang sabi ni San Pablo, "I do not do the good that I should do, but the evil that I do not want, I keep on doing." Aminin natin yan. Struggle natin lahat yan. May tinitignan tayo na hindi naman dapat natin tignan. May sinasabi tayo na hindi naman dapat natin sabihin. May ginagawa tayo na hindi naman dapat nating ginagawa. Gusto nating magbago, pero ang hirap-hirap, di po ba, na iwasan ang nakasanayan mo? Why is it so hard to stop sinning? The first reason why is it so difficult to fight sin is because we fight sin alone. St. James in his letter told us to submit yourself to the Lord. Resist the devil and he will flee. Hanggat hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi natin matatalo ang demonyo. Balikan niyo po ang sabi ni Santiago, bago mo labanan ang demonyo, bago tumakbo ang masama palayo sa iyo, kailangan mong magpasakop sa Diyos. Hindi ka naman tatakbuhan ng demonyo eh. Hindi naman takot ang dyablo sa iyo eh. Kilala ka niya. Alam niya yung mga kahinaan mo. Takot ang masama sa Diyos. Amen? Kaya nga, kung tayo'y araw-araw na naglalakad
kasama ang Diyos. Hindi mananalo ang kasalanan sa atin. Maganda pong itanong yan. Nagpapasakop ba ako sa Diyos? Kasi hindi naman ibig sabihin naniniwala ka sa Diyos na susunod ka na sa Kanya. Tignan niyo po dito sa ating ebanghelyo, sabi, yung mga nakikinig kay Jesus, naniniwala sa Kanya, pero bandang huli, nakaaway ng ating Panginoon. Also understand this. It does not mean that you believe in God, that you will follow God. Amen? Kahit naman po ang demonyo naniniwala sa Diyos. Pero kahit na alam ng dyablo na totoo ang Diyos, hindi pa rin siya sumusunod sa Panginoon. Kapatid, hindi mo naman malalabanan ang kasalanan hanggat hindi ka nagpapasakop at sumusunod sa Diyos araw-araw. Maraming mga tao, kapag nagkakasala, ano po madalas ang kanilang sinasabi pagkatapos sila magkasala? Di ba? Ang sinasabi nating lahat, ang sinasabi ng iba, tao lang ako eh. I'm just human. Nasabi nyo na rin po ba yan? Madalas, di po ba? Pero ang salitang ito, itong pangungusap nating ito, hindi po nakakatulong sa ating pakikipaglaban sa kasalanan. Isang dahilan ito kung bakit palagi, paulit-ulit na natatalo tayo ng masama. Kasi kapatid, tandaan niyo po ito ha, hindi ka tao lang. Anak ka talaga ng Diyos. Amen? Understand that. You are not just a human being. You are a son and daughter of God. Kapag sinasabi mo na tao ka lang, parang pinapayagan mo ang sarili mo na magkasala. Hindi po ba? Pero kung alam mo, nauunawaan mo, naiintindihan mo, anak ako ng Diyos, ikaw mismo iiwas ka sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Di po ba? Kaya nga po, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Noong po kasing panahon ni Jesus, kapag alipin ka, siguradong may amo ka, may nagmamay-ari sa iyo. Ang ibig po sabihin ni Jesus dito, alipin ng kasalanan ay, kapag nagkakasala ka, ginagawa mong amo o Panginoon ang demonyo. We have two choices in our life. Remember this, my dear friends. Either you become a slave of sin or you become a servant of Christ. What are you? Maganda pong itanong yun. Sino ba ang aking amo sa buhay? Sino ba talagang aking sinusundan? Ang Diyos o ang dyablo? Alam na alam mo kung sinong sinusundan mo. Madali para sa iyo ang gawin kung ano ang kanyang inuutos. Hindi po ba? Kung madali sa iyo ang magkasala, huwag ka na mag-deny. Ang naging Panginoon mo na ay ang masama. Kung nahihirapan ka sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, ibig sabihin, nakuha ka na ng masama. Para po, mas madali nating malabanan ang kasalanan. Kapatid, kailangan dagdagan pa natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Hanggat wala tayong malaking pag-ibig sa Panginoon, hanggat hindi malalim ang ating pagmamahal sa Diyos, magpapatuloy ka sa pagkakasala. You must increase your love for God, for Jesus, to win over sin. Kaya, sana po dagdagan yung pagmamahal niyo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba, pagrorosaryo, pagnonovena, pananalangin, pagsamba, pagbabasa, pag-unawa sa salita ng Diyos. Kasi kapag malaki at malalim ang iyong pagmamahal sa Diyos, di ba, ang hirap magkasala. Di po ba? Ayaw mo masaktan yung taong mahal mo. Kung palagi natin sinasabi, mahal ko ang Diyos, dapat iwasan mo ang lahat ng bagay na makakapagbigay ng lungkot sa Diyos. Amen? At ano bang ayaw ng Diyos? Napakasimple lang. Ayaw niya, kinamumuhian niya ang kasalanan. Pag mahal mong isang tao, iiwasan mo ang lahat na makakasakit sa kanyang puso. Unawain niyo po, mga kapatid,
kapag mas malaki ang iyong pagmamahal, mas malaki ang iyong sandata panlaban sa kasalanan. But secondly, to fight sin, we must pray to God to give us a hatred of sin. Mga kapatid, imbis na kamuhian niyo po yung mga kaaway niyo, yung mga tao na hindi niyo kaisip sa politika, di ba? Kumukulo yung inyong dugo pag merong hindi sumasang-ayon sa inyong mga political na pananaw. Please don't waste your time getting angry at other people. Meron pa dapat unahin natin na kainisan. Ano po? Yung ating mga kasalanan, ang pagkakasala. Ang kasalanan, diyan dapat kumukulo ang ating dugo, di ba? Iniiwasan mo ang bagay na ayaw mo habang hindi ka galit sa kasalanan. Magkakasala ka pa rin. If you won't hate sin, you will love sin. Amen? Gawin mong kasuklam-suklam ang kasalanan para maiwasan mo ito. Halimbawa, yung iba sa inyo, alam ko po, may struggle, sex addiction. Father, paano ko ba maiiwasan itong aking pagnanasa sa mga babae o yung mga iba sa lalaki? Ito po pandirian niyo po yung pagnanasa niyong makipagtalik. Imagine nyo na lang, yung gusto nyo, may bad breath yan. No? Isipin nyo, yung pinagnanasahan nyo, may putok yan. Diba? Mataturn off ka. Mawawala na yung iyong gana. Nalapitan mo o hanapin mo yung gusto mo. Diba? Kapag ganito ang iyong pag-iisip na ang pagkakasala ay madumi, mabaho, pangit, hindi ka na magkakasala. Iiwasan at iiwasan mo yan. Para po sa mga iba na manginginom, paano maiiwasan yung iyong bisyo? Sipin nyo na lang po yung last time na uminom kayo. Did it really feel good? Gusto nyo po ba yung nawawalan kayo ng malay tao? Nagsusuka kayo? Pagkagising nyo, napakasakit ng inyong ulo? Alalahanin nyo yun. Hanggat iniisip mo kasi na napapasaya ka ng kasalanan, hindi mo yan iiwan. Amen? Yan po ang tumatakbo kasi sa isip ng makasalanan. Iniisip niya, masarap ang kasalanan. Mahirap ang pagpapakabanal. Hindi po. Baliktarin niyo po. Baguhin niyo ang inyong pag-iisip. Sabihin mo, paniwalaan mo, mas masarap ang gumagawa ng mabuti. At mahirap, masakit ang pagkakasala. You need to hate sin in order to live sin. Ang problema kasi ng iba po sa atin, inaalagaan pa ang kasalanan. Di po ba? My dear friends, sin is not your pet. Tandaan niyo po yan. Do not take care of your sins. Pag inaalagaan mo, lumalaki yan. At pag malaki ng kasalanan, mahirap nang alisin yan. Di po ba? Yung taong may alaga, tanong po, sino talaga ang amo dyan? Sino talaga ang alipin? Sino talagang masusunod? Di ba? Yung inaalagaan. Aminin niyo po, kayong mga may alagang aso o pusa. No? Tanong ko po, sino po sa inyo talaga yung amo? Sino talaga yung masusunod? Kapag kumahol na yung aso nyo, gusto nang lumabas. Gusto mat hindi, kahit na inaantok ka, tatayo ka, ilalabas mo, ilalakad mo para magwiwi yung aso mo. Di ba? Ganyan din po sa kasalanan. Kapag inaalagaan mo, magiging sunod-sunuran ka. Hindi ka magiging malaya. Kailangan ang Diyos ang maging amo mo. Kamuhian mo ang kasalanan. But lastly, in order to fight sin, remember it. You need to believe, you need to say this, that you don't need sin. Yung iba, hirap na hirap magbago. Kasi kumbinsido paniwala nila, kailangan ko ito eh. Hindi ako mabubuhay kung wala ito eh. May kakilala po akong ganito. Sabi, Father, kailangan kong manigarilyo habang nagpupupu ako. Habang nasa CR ako kasi kung hindi ko maaamoy yung sigarilyo, hindi lalabas yung pupo ko. Ha? Ganun ba yun? Bakit yung mga ibang tao
Kahit na hindi naninigarilyo, napakadali sa kanila ang mag-CR. May isa din po akong kakilala, sabi niya, Father, kailangan kong uminom ng alak bago matulog. Kasi kung hindi ako nakainom, hindi ako makakatulog. Hirap na hirap ako matulog. Talaga ba? Ganon ba yun? Bakit meron mga ibang tao, napakaraming mga tao, di po ba, na kahit na hindi makainom, nakakatulog. Nung bata ka naman, hindi ka naman pinapainom ng alak. Nakakatulog ka na mahimbing. Ano nagbago? Ito ay dahil sa paniniwala ng tao. Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid kapag sinasabi mo, kailangan ko ang kasalanan. Kasi isa lang ibig sabihin yan. Addicted ka na sa kasalanan. Amen? My dear friends, you don't need sin. Amen? You only need God. Baka nakalimutan nyo na po yun. When you say you need sin, then you have become a slave of sin. Pray every day, my dear friends. Say this in your prayers. I need God. I need you, Lord. I need you, Jesus, in my life. And then you will see, you will be free from your desires to sin. Alam niyo po, ang demonyo, di naman niya concern na nagkakasala tayo Kakabigla po yan, no? Walang pakialam ang demonyo kung magkasala ka. Alam niyo po kung ano talaga ang nais ng demonyo. Yung baguhin niya, yung ating pananaw at pag-iisip tungkol po sa kasalanan. Kasi kapag nagbagong iyong pananaw sa kasalanan na, sinasabi ng demonyo sa iyo, okay lang yan. Tao ka lang. Sige, pagpatuloy mo, wala namang masama sa ginagawa mo. Di po ba? Yan po ang pagkukumbinse. Yan ang panlilinlang. Yan ang pangbubudol ng demonyo sa atin. Mag-ingat po kayo kapatid. Tandaan niyo po, unawain niyo. Kahit kailan, hindi okay ang magkasala. Hindi ka tao lang. Baka nakalimutan mo lang. Anak ka talaga ng Diyos. At ang masama ay masama. Ikaw ang kawawa kung magpapatuloy ka sa pagkakasala. Kung gusto mo maging masaya, kung gusto maging mabunga ang buhay mo, magpasakop ka sa Diyos. Yan pong ating ipagdasal sa banal na misang ito. Naway mas madagdagan pa ang ating pagmamahal sa Diyos. Bigyan tayo ng grasya na magalit, kamuhian ang kasalanan, ang kasamaan, para tayo'y tunay na mabuhay, na malaya at masaya, ngayon at magpakailanman. Amen. Halay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Nagtitiwala tayo na naririnig ng Diyos lahat ng ating mga hiling at sa Kanyang kabutihan, pagkakalooban tayo ng kailangan nating pagpapala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng Kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili, upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal.
Tanggapin mo ang minamahal ngayon sa iyong habang kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat. Nang aming inihahain ngayon sa iyong hapag, ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Isa niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami yung pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuhog sa iyong pagmamahal upang kami tumanggap ng banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlong bagay po para makatulong sa atin sa paglaban natin sa kasalanan. First one, you must increase your love for God. Dahil pag mahal mo ang Diyos, iiwasan mo ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Kapag mahal na mahal mo ang Panginoon, gagawin mo ang kanyang kagustuhan. Pero pangalawa, para malabanan natin ang kasalanan, kailangan humingi tayo ng grasya na kamuhian natin ang kasalanan. If you won't hate sin, you will love sin. Pero pangatlo, kailangan natin baguhin ang ating pag-iisip. Huwag mo sabihin na kailangan mo ang kasalanan. You don't need sin. You only need God. Dahil tandaan nyo din po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag nagpapatuloy ka sa iyong pagkakasala, nagpapatuloy pa unti-unti ang kamatayan ng iyong kaluluwa kahit na niligtas ka na ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, sa araw na ito, ating ipagdasal sa Diyos na lumalim pa ang ating pagmamahal sa Kanya and pray repeatedly. Say to God, I need you, Lord. Harinawa sa ating buhay, pakikipaglaban sa masama. Darating din ang oras at panahon na tayo'y tunay na magiging malaya at masaya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.